Praise God. And kanina pa nga po namin pinagbubulayan ang buhay po ni Abram, and I just want to read this verse to you. This is the Lord's promise to Abraham. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Ito po, pakinggan natin kung paano sumunod si Abram. So Abram went as the Lord told him, and Lot went with him. And ayun po, ang kwento ni Abram. I just wanna say to you na ang pagsunod po natin ay napakahalaga sa Panginoon. And Abraham went. Kaya po kayo ngayon nandito. So, Tatay Art went to the house of the Lord. Sister Alice went to the house of the Lord. Lahat tayo pumunta. Kasi po, merong sinabi ang Panginoon. Kaya po ngayong umaga, let's just ask the Lord for His words to be kept in our hearts. Let us pray po. Let us close our eyes. Thank you, Lord. Lord, nandito po kami sa tahanan mo because we're holding on to a promise. A promise that you will bless us, Lord, all throughout our lifetime. Salamat, Panginoon, dahil alam namin sa puso namin, Ikaw ay nananatiling dakila, Lord God, at makapangyarihan. Kaya anuman po yung sinasabi mo sa amin mula pa noon hanggang ngayon, lagi lang po namin itong pagbubulay-bulayan hanggang sa ito po kami, Lord. Hindi lang kami yung sumasamba, kasama pati ang aming pamilya, Lord. Just like what you did to Abraham, alam namin, Lord, na na-blessed ang buong mundo sa pamagitan ng pagsunod niya. Kaya itong pagsunod po namin sa iyo ang ipinagkakaloob namin. Sa aming pagsamba, Lord, malugod ka. Sa aming pag-share ng iyong salita, malugod ka po, Panginoon. Hanggang sa paglabas namin sa tahanan mo, bit-bit namin, Lord, yung pagpapala na nakuha namin sa mga salita mo. Kaya, Lord, just move in us. Holy Spirit, you are free. Lord, open the eyes of our hearts, open the eyes of our spirit, God, and also our spiritual ears, Panginoon, ay mabukas sa pamagitan ng kapangyarihan mo. Kaya, Lord, manahan ka sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Amen! Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Sapagkat ang araw na ito ay araw ng pagdiriwang sa kabutihan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Amen po ba? Makakita nga po ng mga ngiti sa mga labi ng bawat isa. Sige po, ngitian natin yung katabi natin. Kasi po, ang inyong presensya, yan po ang nagpapakilala ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kasi ang Panginoon, di natin nakikita, di ba? Ang nakikita natin, ang bawat isa na nandito ngayon. So kayo po, tayo po ang ebidensya ng ating Panginoon ay buhay. Amen po! Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya ito po ang araw para magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Ito ang araw na gawa ng ating Diyos. Amen! Sige po, palakpak para sa Panginoon. Sasaya sa piling niya. Isa pa. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ako'y magsasaya sa piling niya. Sa aking labi ay pupurihin siya. Ang aking awit, anyo ng pagsamba.
magpakailanman. Minsan pa, ikaw ang tanging nais. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Walang hihigit sa'yo, Panginoon. Ikaw lamang. O Jesus ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, Lord, dear Jesus, the Lord has just impressed to me, tinatanong ng Panginoon na kanino ang katapatan mo. Kanina we worshipped a lot of songs with the lyrics, tapat ang Diyos, wala nang higit sa Kanya, siya lamang ang ating tanging nais. And the Lord I believe the Lord is asking right now na kanino yung katapatan mo. He wants undivided attention. Gusto ng Diyos na siya lang, hindi dahil maramot siya, kundi gusto niyang tanungin sa'yo, sa atin, sino ba ang priority mo sa buhay mo? A lot happened last January. Baka naging busy tayo sa kung ano-anong mga bagay, sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Pwede po ba right now, let's just ask forgiveness sa Panginoon sa mga bagay na inuna natin kaysa sa Kanya, na mas naging tapat tayo sa ating mga trabaho kaysa sa Kanya, na mas naging tapat tayo sa pagmamahal sa ating pamilya kaysa sa Kanya. He just wanted to have our loyalty towards Him, our faithfulness. Besides, pag po tayo ay pumunta na ng langit, ang tanging sasabihin niya lamang ay, mabuti at tapat kong lingkod, my good and faithful servant. Let's not just try our best to be good, but also to be faithful to Him. He is highlighting right now faithfulness in your heart. Kanino ka mas nagtatapat? Saan mo inaalay ang katapatan mo? For we are capable of being faithful in love. Tinanim na sa ating puso ang katapatan ng pag-ibig sa Kanya. Kaya sa pag-umpisa ng buwan ng pag-ibig, hayaan natin na siya ang higit nating iibigin kaysa kanino pa man o kahit ano pa man. Siya ang ating iibigin ng higit sa ating mga sarili, sa ating mga ambisyon, sa ating mga pangarap. Hindi lang ang pagpapala niya, kundi siya mismong nagpapala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's make a covenant right now sa Panginoon. Mangangako na tayo na sa abot ng ating makakaya, hanggat tayo nabubuhay sa mundo, mangangako kang iibigin mo siya ng higit kaysa kanino at ano paman. He is the Most High God. That's why He has His name El Elyon, Most High God. Siya lang ang pinakamataas sa buong mundo, sa ating mga buhay. Let's confess in our mouth right now. Sabihin natin, Panginoon, Ikaw ang pinaka iniibig ko sa lahat. Panginoon, Ikaw ang pinaka
ninanais ko sa lahat. Panginoon, sa iyo ko iaalay ang aking katapatan. Higit sa ano paman. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's sing this chorus once again. Ang tanging nais ng aking puso, wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw ang tanging nais ng aking puso, wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang. Praise you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us lift our hands toward the Lord. Panginoon, maraming salamat po dahil alam namin ngayon sa puso namin na wala na kaming iibigin pa na higit sa mundong to kundi ikaw lamang, Lord. And this is us saying, putting our hands up, sinasabi namin sa iyo na ikaw lamang talaga, Panginoon. At sumusuko kami, Panginoon. Sinusuko namin sa iyo ang lahat ng meron kami. At itong buhay namin ay gagamitin lang namin, Lord, sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. And this love will be evident to all people. Nang sa ganon, Panginoon, mas ma-share pa namin ang kabutihan mo, mas ma-share namin ang katapatan mo sa lahat ng tao na makakasalamuha at ma-encounter namin. Kaya purihin ka, Panginoon, patuloy kang maitaas sa aming mga buhay, ang pag-ibig mo ang maitaas sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Ayan, sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Happy Lord's Day and maligayang buwan ng pag-ibig. Ayan, first day of February. Talagang ang Diyos ay pinupuno tayo ng sobra-sobrang pag-ibig. Ayan, praise the Lord. Sa mga nasa likod po, pwede po kayong pumunta dito sa harap or sa mga empty seats pa po natin. Marami po tayong mga bakante. Kaya po pwede pong dito po kayo sa loob. Ayan, and syempre, wini-welcome po namin lahat po ng mga bago nating kasama. Pwede po bang tumayo ang mga bago nating kasama? Ayan, sa panguna nga po ng aming bagong-bago. Bagong-bagong bukas na simbahay sa Labandero Laundry Shop. Ayan, hello po si Sister May Ramirez. Kasama niya po sina Sister Lori Ducay. At yung mga bata po natin, si Dave, si Chan, at si Sky. Welcome po sa inyo. Welcome po sa ating church. Ayan, sino pa po ang mga bago nating kasamahan? Meron pa po ba? Baka meron po tayong hindi na bate. Ayun po sila. Ayun po, hindi ko po kakilala. Welcome po. Sila brother and sister. Thank you po sa pag-attend and tunay nga po na makakaranas pa tayo ng more from the Lord. Meron pa po, welcome po ulit sa ating church. Okay po, so let's go to our announcements po ngayong umaga. Ang ating prayer for the nation and take note po, face-to-face na po. Dito po sa ating church, ginaganap ang panalanginan tuwing Sabado and meron din po tayong online para po sa mga nagtatrabaho. Makinig po tayo ng mga panalangin natin. Tuwing Sabado po yan at sa February 3,
Area 3 po ang mangunguna. Ang bilis ng ikot. Okay po, next po ang ating Up for His Presence Soaking Nights. Open to all po ito, kaya welcome kayo. Kung nabitin kayo ng linggo at feeling nyo drained na kayo ng Lunes pa lang at Martes, lalo na nga po sa mga nagtatrabaho natin, then, midweek, punta po tayo midweek sa ating church din tuwing alas 7 po ng Miyerkules. So, open to all po ito. Kaya kung ikaw ay nauuhaw, punta po tayo dito tuwing Wednesday ng gabi. And then, meron po tayong kids church. Ayan, sa mga bata po na nasa paligid, marami pa pong mga bata. Edad mga 3, kahit nga po 1, 3 years old hanggang mga 12 years old, punta po tayo dun sa taas. Dun po ang ating Sunday School. And meron po tayo mamayang Joint Youth Fellowship with the young adults. Ayan, mga ating youth, mga kabataan. Kaway nga po mga kabataan. Kaway. Madami. Para pong naiba yung age group ng kabataan. Mamaya po, alas 3, meron po tayong discipleship. And meron din po tayong men's fellowship. Ayan, February 1, alas 3 po yan ng hapon dito po sa prayer house. Okay, and mga workers po na nakamiss ng ating commissioning Sunday o yung mga nag-commit po pero hindi po kayo na-anoint ng oil, ayan, pwede po kayong sign up at mangako ng ating mga commitments. Kung nakita nyo po dyan yung ating commitment box sa labas, yung mga tusok-tusok po. Ayan, so isulat po natin yung mga commitment natin ngayong taong 2026. Ayan nga po, para naman po sa mga hindi pa nagko-commit sa ating Panginoon, sa mga, marami po tayo dyan, prayer committee, men's department, men's fellowship, women's fellowship, couples ministry. Ayan po, mag-sign up po tayo doon sa lobby natin. At sa mga hindi pa rin po nagsisimbahay, wala pa pong Bible study or simbahay sa inyong mga tahanan, pwede po tayong magbukas at mas lalalim pa po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay po, o kaya naman po, discipleship group, meron pong online. Pwede po kayong mag-contact lang po sa mga leaders. And magkakaroon na po tayo ulit ng live class at School of Leaders or SOL 1, 2, and 3 para po lumevel up din po ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. At magkakaroon po tayo ng special training February 28. Ayan, meron po tayong malawakan at mabilisang evangelism sa Kalumpit. Kaya po, i-save the date nyo na po ang last Sunday ng February. Okay po, ayan, meron din, syempre, tuwing buwan ng pag-ibig, tayo po ay nagkakaloob ng First Fruits Festival or First Fruits Offering. Okay po, so sa mga may nauna tayong natanggap na sweldo, baon, yun po yung mga, dahil nga kanina, di ba po sinabi na si Lord yung una sa buhay natin, kaya po natin ginagawa ang ating first fruit offering para po igalang or galangin ng Panginoon sa pamagitan ng ating pagkakaloob. Okay po, meron pa po ba? At syempre, yan, meron tayong couples, fellowship. Ayan, at ito po ang kick-off ng ating couples ministry ngayong taon, loving one another, enduring love in a cold world. Ayan, meron po tayong theme na yan. Kaya po lahat po ng mga mag-asawa, taas nga po kamay ng mga may asawa or mag-asawa. Ayan. Kita-kits po tayo at tayo po ay mag-wear ng casual attire lang po. Casual lang po. Alas 3 po yan ng hapon sa February 22 o doble partner. Tandaan niyo po yan. February 22 may registration fee po tayong 300
pesos. Dito lang po yan sa ating church. Kaya po ngayon, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Ayan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ulit. Ayan, wala pa kaninang devotion si Abraham. Hanggang ngayon pong offering natin, si Abraham pa din. Dahil po sa kanyang pagsunod sa Panginoon, siya po ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok at kasama na po doon ay ang pagbihag ng kanyang pamangkin na si Lot. Ayan, kung kilala niyo po, may pamangkin po si Abraham dahil wala pa siyang anak that time. Siya po ay nabihag doon sa war o mayroon pong war nga po doon sa lugar na yon at kailangan ng rescue ng kanyang pamangkin. At siya po ay nirescue ni Abraham at nakuha lahat ng mga ninakaw or nakuha sa kanya. At pagkayari po ng pagsubok na yon, ay na-encounter naman po ni Abraham si Melchizedek. Punta po tayo sa Genesis chapter 14. Ayan, si Melchizedek po ay isang hari at isang pari. Okay? At siya po ay binigyan ni Abraham ng 10 bahagi ng kanilang nakuha doon sa laban. Okay? Yun po yung tinatawag na tithes. At si Melchizedek ay pinaniniwalaan po na reincarnate ni Jesus noong Old Testament. And after po nun, si Abraham po ay pinagpala ng Panginoon. Yun naman po yung binasa natin kaninang bago tayo magsimula na sabi ni Lord, magkakaroon ka ng malaking reward sa Kanya. And I just wanna testify na ang pagsunod po natin sa Panginoon ay hindi biro at hindi madali. Kagaya po ng pinagdaanan ni Abraham. Minsan magkakaroon kayo ng family problems o kaya naman ng mga doubts. Sinabi pa ni Abraham, Lord, paano ako magkakaroon ng reward na wala naman akong anak? So, may mga times na nung sumunod ka sa Panginoon, Lord, kung kailang nagseryoso ako sa iyo, tsaka naman ako nagkanda problema sa buhay ko. Kung kailang sumunod ako sa iyo, Lord, bakit ganon? Doon pa kami nagkaroon ng malaking pagsubok. Pero si Abraham, kahit na ganon, nagtapat pa din siya sa Panginoon at pinagkaloob ang kung ano meron siya. And yun nga po, nitong linggong to, nung naghahanda po kaming mag-asawa sa first fruit, ayan, sabi ko po, hindi namin yan gagalawin. Meron po kami, nakuha po namin sa kasal. Inilalaan po namin yun sa first fruit. Tapos nasira po yung kotse. Nasira yung aircon. Tapos ang laki nung ginastos. Pero sabi ko nga sa kanya, huwag natin gagalawin yung sa first fruit. Pero muntik na. Pero hindi po namin yun gagalawin. Tapos yun nga po, parang doon namin na-realize na ganun talaga. Kapag talaga meron kang pagsunod na kailangan mong gawin sa Panginoon, susubukin ka ni Lord kung hanggang saan ang katapatan mo. Kaya, ayun po, pinanghawakan lang po namin si Lord na tapat siya sa buhay namin at siya magkakaloob ng pangangailangan namin. At hindi namin kailangan isaalang-alang yung pinramis namin sa Kanya. And we will see, makikita po namin. Ayan, hanggang ngayon hindi naman po kami nagkukulang at marami pa rin kaming kinakain sa buhay. Okay po, hindi nagkukulang ang Panginoon. Pati ng protection niya at kalusugan sa aming pamilya. Kaya ngayon po, ipagkaloob na po natin ang ating offering. Ito pong first fruit, sa ano pa po ito? Sa February 15. Okay, pwede na po natin paglaanan. So, let's give our tithes and offering to our God. May pagsubok man sa aking daan, di matatakot, tapat ka kailanman.
Sige po. Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po dahil hanggang ngayon tapat ka sa aming mga buhay. At kung minsan man po ay hindi kami nakakapagtapat sa iyo, Lord, binibigyan mo kami ng maraming pagkakataon para patunayan, Lord, na ang faithfulness mo ay hindi nagbabago sa amin. Kaya, Lord, ang mga kaloob naming ito ay nagtitiwala kami na sa mga susunod na araw ay makakakita, makakaranas pa kami ng mas kamanghamanghang bagay na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, let this love, Lord, ang aming ibabahagi sa ibang tao sa pamagitan ng pagpapala mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Thank you, Lord. So ngayon naman, tayo ay kakain na ng kanyang mga salita at mas i-assure pa tayo ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating Senior Pastor, Pastor John Sanoy. Okay, so another February na. Kamusta po ang February? Kayo ba nakasurvive? O blessed ba ang first month of February of the year? Yan po, tayo na sa ikalawang buwan na. Hanggang pa tayo na daanan muli ang aming month of love. Tatalo natin na ito yung panahon na kung saan talaga tayo nalilimain na we should love. Loving God and loving others, especially sa mga Muslim hero. Anyway, ayan. Talaga po, another sa anyway, another atay ni Lord. Amen? Sabihin mo sa kanila yung mahal ako ni Lord. So we are still walking on this theme for the year. Ask for His coming. Salamat po sa bago natin tayo ng aking pamilya kay Lord. Ask for His presence. Very good. So, lahat ng ginagawa natin, lahat ng usapan natin ay may kailangan for us to prepare. Maghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya our verses, Revelation 3, go back to what we heard and believed at first, hold it firmly, repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly as unexpected as a thief. So we have talked about that a lot more. And now our theme for this month is loving one another. Sabi niyo sa kanila, loving one another. Hindi po loving another one, okay? Loving one another. Okay, so ang ating verse, okay po, ay nandiyan yung PowerPoint. Hindi ko na pala ako. Sorry. Yan. Enduring love in a cold world. Ba't ba kinayat na natin yung loving one another and enduring love in a cold world? Kaya basahin natin ang ating verse and that's it. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sabi ni Jesus, a new commandment. Actually, hindi man talaga ito bagong utos dahil sinabi niya yan, diba? Love God with all your heart, mind, soul, and strength, and love others as you love yourself. Pero, ang sinasabi ni Jesus dito is a new level of loving. A new level of loving one another. Sa una na sinabi before, ang natin sinabi niya, love others as you love yourself. Mahalin mo ang kapwa mo kung paano mo pinamahal ang sarili mo. Kaya this time, the Lord is saying, mahalin mo ang bawat isa kung paano ko kayo minahal. And that is a totally different league of loving others. Ibig sabihin, hindi lang kapantay na pagmamahal mo sa sarili mo. Higit pa na pagmamahal mo sa sarili mo. Katulad ni Jesus. Diba sabi ni Jesus, kung paano kayo minahal, mahalin niyo ba ang kapwa mo? Ibig sabihin nun, sacrificial love. Ibig sabihin nun, unconditional love. Hello, hindi na mamahalin kita kung
Hindi sa kanto lang na inasasabi nito. Lamang, sa panahon ito, yung pag-ibig na yan ay mukhang nasusubok talaga. Especially in these last days. Kaya nga, sinabi naman doon sa mabasa natin mamaya na sa mga huling panahon, ay maraming manlalagay lalo sa pag-ibig. Kaya nga one time, I was preaching sa house section. Sabi niya, sa Bible maraming propesya, diba maraming hula. Tapos, nangyayari na hindi nalalaman ng mga ginagawa. Sabi yata na siya nito, yung nakatali yung prophecy na yung damit ni Jesus, maghahakyat niya, pagsusugalan, tama po ba? Nakakalim po ba yun? Bahit mula yun, na maghahakyat yung damit niya. And then, unknowingly, yung mga soldiers sa krus, pinaghahakyatan niya nila yung damit. Tapos isang bahagi ay sinasirain para ito yung masila, yung sugalan nila. So hindi nila nalalaman na yung hula na yun na sinabi sa Bible ay pinulpil nila. Sabi na, magpupulpil ka na ng pangako, hindi pa siya ginamit na. Kaya yung tanong sa inyo ngayon, in the case of our batting for the na sabi ni Bible, darating panahon, sa huling panahon, dapat lalapit ng marami. Lalapit ng mahal, lalapit ng marami. Kaya tanong ko sa inyo ngayon, kasi dalawang hulayan eh. Sabi ni Bible, maraming magpapakainit, maraming talagang mas lalong mamahal dyan, at maraming manlalamig, kaso relasyon sa huling panahon. At tanong sa inyo, anong hula kaya ang ito pa rin? Na kayo magpupulpil, ano yung ginagawa mo? Hello? Diba, kung ako pipilin, siyempre, pipilin ko na yung hula na ang mainit yung mapakainit. Kasi yung magpupulpil ang mga malagay ay magpapakainit pa. Dahil pag-ibig ang maraming manlalamig pa. You have a choice. Alam mo ba yun? Hinula yan, pero meron ba yung choice ng mga tao? So sa akin, yung mga sintaran na sinabi ko kanina, may question na ako, gawin niya hindi rin yun. Although it's prophesied, but still the choice is on them. Hindi sabihin sila ay wala, ano ka, kaya katuparan ng pagbubuhan. Kaya ngayon, I want us to present yung choice na binibig sa atin ng Panginoon, especially when it comes to loving one another and loving our God. Ayun po. Patuloy na. Ayun na. Loving in the end. Enduring love in the last days. Love in the end. Enduring love in the last days. So see that scripture, basahin mo sa English, and then I'm gonna ask our reader to read it in Tagalog. And this is the Passion Translation. You can expect, in this last days po, ito yung hula sa huling panahon. Let's see if it's happening right now, or you are part of fulfilling this prophecy. You can expect it because you can even kill. Alam natin, nangyayari sa ibang bansa. Sa Iran, ang dami mamatay ngayon, isa sa apparently, isa sa nagiging dahil sa persecution sa Christians. For you will be hated by all the nations because of your love for me. Diba? Pag mamasa ko in the last days, ikaw ay marami ng umuwi sa iyo. Then men will stop following me. Aray. And fall away. And they will betray one another and hate one another. And many lying prophets will arise, deceiving multitudes and leading them away from the path of truth. And we know that's happening. Let's read sa mga social media, nangyayari mo yan. There will be such an increase of the sin of lawlessness. It
Hold your hope firmly to the end, and you will experience life and deliverance. Pakibasa po sa Tagalog. Matthew 24, 9 to 13. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Wow, let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. I pray that you'll speak to us this morning, O God, as you have reminded us and warned us that in these last days, these things will happen. Pero Lord, we want to be part of those remnants na talagang magpapatuloy sa iyo no matter what, na kami po ang yung bayan, ang yung iglesia, Lord, na naghahanda sa pagdating mo, Panginoon. So may you find us faithful to the very end, katulad nga po ng hamon kanina sa unang bahagi ng aming gawain, na matagpuan kaming tapat hanggang sa dulo ng aming buhay, hanggang sa kunin mo na kami, Panginoon. For this we pray in Jesus' name, and everyone say, Amen. Praise God. So, we have a choice right now as I present to you, ano ang magiging role mo sa last days? Saan ka papanig sa last days? Kaya nga, ito yung hamon natin eh. Kung ikay sa Panginoon na, magpakatuto ka na sa Panginoon. Lalo sa panong ito. At sabi nga na iba, kung gusto mo maging masama, sige, diretso ka na. Huwag ka naman damay. At hindi pwedeng gitna. That's the big issue. Hindi pwedeng nasa gitna ka. Hindi pwedeng ngayon born again ka, Sunday born again ka ngayon, bukas, burn again. Di ba? Hello, born again ka ngayon, pero bukas, born against. Diba? Ayaw mo na sa born again. Kaya welcome po sa mga first timer natin. I hope even right now we can mahamon namin kayo na talagang piliin nyo na. Talagang nasa panahon tayo ng pagpili. Sabi ng Malakias, nasa panahon tayo ng distinction. Paghiwalay ng tuba sa kambing. Paghiwalay ng trigo sa mga damo. Hello. Di ba sabi ni Jesus sa parable niya, di ba? Sige, sabay-sabay mong palaguin yan. Magsama-sama sila, pero pagdating ng panahon, maghihiwalay na. So where will you be? Where will we be? Saan kaya tayo? So ano po yung pag-ibig na nangyayari sa huli panahon as we read to the scriptures? We can see 5 kinds of love in this scripture. Number 1, yung pag-ibig na masusubok. Love will be tested. Ang pag-ibig natin masusubok una sa Panginoon, even for one another. Since we are talking about love month, isa rin yan sa sinusubok sa panong ito. Hello, yan sa mga, di ba, yung ating couple of the year. Di ba, may dinanasan ng pagsubok. At alam natin, sabi nga nila, isa sa issue ng mga mag-asawa, pinansyal. So talaga maraming pagsubok kami we've been through a lot of times, a lot of things, di Pastor Marcel, pero salamat. At least kung meron akong grateful kay God, pinasaluli ako sa kanya, no? before he left, before she left. Sabi ng Matthew 34, verse 9, they will deliver you up for tribulation and kill you. So number 1, yung sa pagsubok na nasusubok sa atin ay yung mga persecution. You can expect to be persecuted. Hello. Sa mga Christian dyan, kayo ba na-persecute na sa Christian? Kasi pag hindi kayo na-persecute sa Christian, ang ibig sabihin yun baka hindi kayo Kristiyano. Hello. Pero of course, parang ngayon, babait pa tayo Pero kung pumunta tayo sa ibang bansa, alam natin, iba na yung usapan. Sa China, di ba? Sa Muslim nations, sa Middle East, sa maraming bahagi sa Middle East. Kung kaya tayo nandoon, ano kaya magagawin natin? Dahil sabi ng Bible, our love will be tested. At alam naman natin, ang pag-ibig na totoong pag-ibig ay talagang dapat nasubok talaga yan. Hello. Di ba, paano mo masasabi yung tapat ng asawa mo sa iyo? Hello, yung mga may asawa dyan, di ba? Kapag ikaw nasubok sa ibang
tao. Tama po ba? Di ba kaya nga, kung isang bagay na we can really understand this morning is, una, pag tayo sumunod kay Jesus, at ibig sa pagiging tapat mo sa asawa mo, it is really something na mabigat, hindi madali. Magmahal sa Diyos, kahit magmahal sa kapwa, hindi ganun kadali. It will cost you something. Di ba? Tama po ba? Di ba kaya nga, to make sure that you are really loving God, patunayan natin. Yung sinasabi kanina ni Ate Desi, yung first fruit, it's one way of testing our love for God. Tinuro ko kahapon sa simbahay, dahil ang topic ay financial health, na yung, for example, yung tithes and first fruit, parehong prinsipyo yan, di ba? Ang bibigay mo sa Panginoon, yung first part, hindi yung last part. Yung tithes, hindi ito po pera-pera. Ito yung pagpapatunay mo lang na kung mahal mo ba si God o hindi. Are you putting Him first in your life? Kaya nga first fruits, diba? Honor the Lord your God with the first fruits of your blessings. Sabi ng Proverbs, inuuna mo ba si God? And that will cost something. Ako nga, for the first time, siguro ito yung, with the permission ni Pastora, sa first fruit na ito talagang, Lord, I want to level up. I want to really, sabi ng Bible, I want really to test you in your promise. Test me in this. Diba sabi kung si Lord, at sabi ng Bible, huwag mong subukin si Lord, pero pagdating sa finances, as a blessing mo, sabi, you can prove me in this. So ibig sabihin, it's one way for us to really show, are you willing to pay the price in loving God? Handa ka ba talagang bayaran? Handa ka ba talagang magsakripisyo when it comes to loving our God? Dahil sabi ng Bible, sa uling panahon, isa yan sa susubukin. Following Jesus will cost something. True love for God is proven under pressure. Ang totoong mamamahal sa Diyos, even kahit sa ating mga partner, di ba? Ay talagang mapapatunayan yan, lalo sa panahon ng pagsubok. Hindi sa panahon na maganda. Ngayon, nandito tayo, hallelujah, praise the Lord. Di ba, sarap magmahal kay Lord? Di ba? Anong kanta natin? Ganda ng kanta ni Boss Boy. Diba? Sabi ko, ito yung mga end-time love songs for Jesus. Kasi talagang sasabihin talaga, Lord, mahal na mahal kita. Di ba yung bagong kanta na inaawit natin? Na magpapatunay na kung mahal mo talaga si Lord dito, okay yan. Ang tanong, paglabas natin sa simbahan ito, pag nasa bahay ka na, pag nag-iisa ka na, pag nasa trabaho ka na, pag ikaw ay nasa ibang kapwa na kasama mo. It will be tested under pressure. At yun nga yung sinasabi ko kanina na mapapatunayan mo pagmamahal mo sa Panginoon kapag ito talaga nasubok. Ngayon, hindi tayo masusubok sa pagmamahal kay Lord. Bahal mo si Lord ngayon, di ba? Tama po ba? Pero kapag may nakagalit ka na, ayun. Kapag may problema ka na, hello. Di ba? I was taking part sa 700 Club on my online Bible study. We invite you to join that, lalo na kung gusto niyo mag-open up sa mga taong hindi niyo kakilala. Kasi, nung last Tuesday, ay isa ako sa volunteer counselor sa 700 Club online Bible study. At yung mga problema talagang pinapresent, talagang grabe. Talagang may isa kami kausap doon, siyempre hindi naman kilala, at hindi ko rin hindi naman kilala. Pero talagang nagtabos siya sa Diyos. Talagang kasi namatay siya ng mga parents niya, tapos bumaksak ang dami nangyari. Talagang bumaksak kanyang business and all that. At that point, nakausap ko siya. Meron pa siyang tapok kay Lord. Unfortunately, nakat kami. Pero sabi ko talagang, ang magandang nakuha ko sa kanya, nandun pa rin siya. Meaning to say, she's giving herself a chance na talagang bumalik pa rin sa Panginoon. Pero ang ibig sabihin, may mga kahit sa inyo, huwag na nyo taas ng kamay nyo. Sino sa inyo talaga sa dami ng pagsubok nyo ay talagang nagtanong na kay God, o kaya talagang sama nagtampo na kay God. Of course, it's but natural and humane. Pero doon talaga ka lalo susubukin ng Panginoon. Nung dumaan kami sa matindi pagsubok, talagang I was on the crossroad. Parang, pastor ako. Pero sinusubok pa rin, sabi ko nga sa isang kaibigang pastor, talagang
salamat na lang, pastor ako eh. O dumaan yung talagang nag-doubt kay God, talagang nanghina and all that. Tapos yung talagang, yung marami kang temptation talaga to give in. Talagang, parang kumbaga ito yung guhit, talagang, nandiyan na ako, pwede lang bumaksak. Buti na lang, I know God. I know God better somehow, na alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ang tanong ko, kung ako pastor nga, muntik na mahulog eh. Hello. E paano pa kaya yung ordinaryong tao na dumadaan sa matinding pagsubok? Kaya nga, isa sa mungkahin natin, di ba? Huwag kayong aalis sa fellowship. Kasi talagang ang isang dahilan ng depression sa panahon ito, kapag wala kang kausap. Kaya kung napansin nyo, ako talagang naghahanap ng kausap. Lahat ng invitation sa akin, talagang tinatanggap ko kasi talagang I really need someone to talk to, and especially in these days na talagang nasa process pa rin ako. Pero ang malaking tulong, meron akong relasyon sa Diyos. And that I would like to offer to you na para wag ka bumitaw talaga sa Panginoon at talaga siguraduhin mo yung relasyon mo sa Diyos intact, because you will be tested under pressure. At ang totoong pagmamahal mo sa Panginoon ang siya magsasalba sa iyo. Kahit ito yung susubok, even under pressure. And everyone say, Amen. So faith that is real will remain. Ito yung gusto nating offer sa inyo ngayon. Kung totoo ka, sa pagmamahal mo sa Panginoon, manatili ka. Hello. Ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So, ibig sabihin pala, hindi pala ibig sabihin na ligtas ka na. Di ba, meron nga sasabi na once saved, always saved. Pero sabi ng Bible, di ba, ang siyang mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Meaning to say, nasa iyo ang pagpili. Ikaw magpipili kung mananatili ka, o aalis ka na, o bibigay ka na, o bibitaw ka na. Gusto ko nang bumitaw. Di ba? Sino sa iyo gusto na bumitaw? Huwag kang bibitaw, sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Diba? Sabi nga ni Ate Nene, ka-faith lang. Diba? Sabi mo sa katabi mo, ka-faith lang. So love will be tested. Tandaan po nito, love that cannot endure suffering is not yet mature. Kaya ang goal natin sa panahon ito, tayo lumalim. Kasi nga, kapag mahina-hina ka, kapag mahina ang tuhod mo, alam natin yan, bibigay ka, di ba? Tama po ba? Pero kung ikaw ay, you can undergo such testings in these last days, nagmamature ka na. Hello? Okay lang maging mature, di ba? Okay lang na masabihin kang mukha kang matanda At least may pinagkatandaan. Hello, di ba? Ako conscious ako ngayon. Siguro, masyado ba ako lumungkot in this last year? Lagi akong tinatanong na may discount card po ba kayo? Ari ko po, siguro maputi kasi buhok on all that. Anyway, na-offend ako. Okay, pangalawa, love will be challenged. Love will be challenged, sabi ng 24:10, many will be offended. Aray! Di ba, masabihan ka lang matanda ka na, offended ka na, di ba? Hello! Mapagkaman lang ka ng senior ka na, ma-offend ka na. Betray one another and hate one another. Di ba sabi kanina, love one another as I've loved you. Talagang yung pagmamahal mo natin dapat sobra. Pero sabi sa huli araw, nako, that will be a different story. It's up to you. Sabi sa huling panahon, many will be offended. So ano ibig sabihin ng offended? Yung talaga, di ba, basta pagsabihan ka lang, na hindi ka, na mataba ka, o mapayat ka, o maitim ka, o maputi ka, ma-offend ka na. Talaga mangyayari, kaya sabi nga, isang quotation na sinasabi natin Kasi di ba, kahit ako, pastor, kayo, marami sa atin matatandaan na. Pero sino sa inyo na-offend pa rin? Di ba, kahit gano'n ka mature, ma-offend ka pa rin. Kaya nga, ito yung sa amin, offense will be for a lifetime. Ma-offend at ma-offend ka, masasaktan ka. Therefore, forgiveness should be a lifestyle. Yung sinabi ng Bible na, pag nagpatawad ka, 490 times. Perpetual forgiveness, kasi talagang ma-offend ka talaga Sino sa inyo yung, di ba,
tayo pa, di ba sa mga, kahit kami ni Pastor Maricel before talagang isa yan sa ano, di ba? Masakit kapag ang offense mo sa mahal mo. Di ba ano sabi ng kanta? Why do we always hurt the ones we love? Ganun talaga eh. Kasi nga, ano tawag doon? Ano tawag sa, ano yun, yung familiarity. Diba? Kasi parang sanay na sa takan, nasasalta ka ng ano, ng parang wala kang pakialam kung saktan siya o hindi. And then you'll be offended. At sabi ng Bible, sa huling araw, titindi yan. To the point na there will be betrayal in hating one another. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, are you going to fulfill this prophecy or otherwise? Yung mas magmamahal ka ng tama. So, offense will increase. Sinabi ng Bible yan, and let us, ang hamon ko sa atin, let us not take part on that. Huwag tayo maging bahagi ng propesiyang ito. Because we have an option to remain in love. Ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Relationship will be tested. Kahit kami for 25 years, nasubok ang aming pagsasama. And that will be fact of life right now. Dahil natin talagang isa yan sa talagang dapat natin pagtagumpayan. At pangatlo, hearts will grow cold because of hurt. Yan, kaya maraming nanlalamig ngayon, di ba? Dahil sa mga offense, etc. Pero sinasabi ko ngayon sa bagong ito, you can have a choice. It doesn't mean na sinasabi ko to sa inyo, you will justify what you feel. Ang sinasabi ko sa inyo ngayon, at binalingan tayo ng Bible para iwasan na. Tama po ba? Hello, natandaan niyo ba yung Ninive? Yung Ninive po, pinadala si Jonah para sabihan in the next 40 days ba? O parang gano'n, in the next 40 days, gugunawin ang Ninive. Talagang tinakda na ng Diyos na gunawin ng Ninive. Winalingan na sila. So, pwede sabihin ng mga taga-Ninive, uy, gugunawin na pala. Maganda na tayong gunawin. Tama po ba? Kasi gugunawin na ng Diyos. Ang Diyos na nagsabi. Pero sinabi ng Bible sa Ninive? Yung mga taga-Ninive, magmula sa hari, pababa, actually, nagsimula sa baba, papunta sa hari, bago pa mag-declare ang hari ng prayer and fast and pagsisisi, nagsimula na sa baba. Meaning to say, gumawa sila ng choice. Tumawag sila sa Diyos. At ano nangyari? Yung sinabi ba ng Diyos na gugunawin ng Ninive, nangyari po ba? At least in the time of Jonah? Hindi po, di ba? Bakit po? Kasi nag-decision sila na ayaw namin maging bahagi ng pagbaksak ng Ninive. Although later on, another generation rise up, nagunan na rin talaga Ninive. Pero in their generation, sa panahon nila, sa panahon ni Jonah, napagsisihan ng tao. Meaning to say, you can have a choice na magtagumpay sa pagsubok na ito kasi winarningan na tayo ni Lord. Lord, not in my day, not in my life, not in me, Lord. I will be part of those na pipiliin ka hanggang wakas. Magagawa po ba natin ngayon yun? Na ako'y magiging bahagi ng susunod sa Panginoon hanggang wakas. Hindi ako yung magiging bahagi ng sinasabi ni Jesus na maraming manlalamig. And everyone say, tandaan po natin, the enemy's goal is not just to hurt us, but to harden us. Patigasin ang puso natin. Natandaan niyo po si Pharaoh, di ba sabi ng Bible, pinatigas daw ng Diyos ang puso niya. Actually, ang mas tamang interpretation doon, hinayaan ni Lord na tumigas ang puso niya. Pero the Pharaoh has a choice. Marami siya pagkakataon, di ba? Pinili niya na palayain na nila ang di ba? Ang Israel, pero mamaya talagang matigas ang puso niya, talagang nagmatigas pa rin siya. So meaning to say, he could have a choice. Pero mas pinili niya na maging matigas ang puso niya. Yun ang goal ng Satan, patigasin ang puso mo. Kaya nga, ang sabi ng Bible, may choice tayo sa Hebrews, ano sabi ng Bible sa Hebrews? Hanggayon, habang naririnig mo ang kanyang tinig. Ano sabi? Huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Kung nandito ka, ibig sabihin, it's for you. Sinasabi ni Lord, hey, kung nasa brink ka na ng pagbaksak, be warned. Huwag tumigas sa puso mo. May pag-asa ka pa.
may chance ka pa, sabi mo sa tabi mo, may pag-asa ka pa. Lahat tayo. Salamat sa biyaya ng Diyos. Sa totoo lang, I don't know about you in sermon last Sunday, talaga it ministered to me. Talagang, wow, Lord, ang dami ko pinagdadaanan, pero binibigyan mo ako ng kalakasan ng pag-asa to live this life. Hello. Ibig ko ba? Kasi ganito si Lord, di ba? Masama nga mundo, pero sabi ng sermon last Sunday, binigyan ka ng biyaya, binigyan ka ng kalakasan para magtagumpay. Kaya nga, ang sinasabi natin sinasabi ko sa inyo, don't pray for an easy life. Hindi mangyayari yun. Sabi ng huling Bible talaga, hihirap at hihirap ang buhay. Ang pag-pray mo is pray for a strong life. Sabi natin, strong life. Di ba yung maging matatag ka, maging matibay ka? Hello, babasahin niyo po yung sulat ni Pablo. Hindi siya talaga nagsabi na ang buhay ay gaganda at ay maging maduwasa, maging magaan, etc. Ang lagi niya sinasabi, magpakalakas ka. Ang lagi niya sinasabi, sa kalakasan ni Lord, makakaya natin. And that's what we need, to be strong in Jesus. And everyone say? And everyone say? 1:44. Ano ba? Ano oras ba? 1:45. Wala ko dalo eh. Anyway, number 3, love will be deceived. Yan. Talagang ito yung totoo talaga na mangyayari. Matthew 24:11, many false prophets will rise and deceive many. Marami matadayo ng pag-ibig. Hello, hindi ibig sabihin pag-ibig, tama yan, totoo yan. Di ba talagang dami ngayon maling pag-ibig, di ba? Tapos nga. Excuse me. Many false prophets will rise and deceive many. Sa Panginoon, alam natin, totoo yan. Just go to the social media kung di ka maingat. Ang dami talagang dami na malabas na maling katuruan na somehow, kahit ikaw, sabi ng Bible, ito yung warning ni Lord. Ang daming warning ni Lord, kaya binigyan ni Lord na warning para pag ikaw na nakakaunawa, nakababasa, iwasan mo na. Ano sabi ng Bible sa huling panahon? Kahit daw yung mga pinili na, kahit daw yung mga Kristiyano na, madadaya pa. Hello? Sino sa inyo nadaya na ng mga fake news? Sino sa inyo nadaya na ng AI? Di ba? Akala mo talaga yung tao na sasalta, pero hindi pala. Sabi nga, isa sa talagang magiging fulfillment ng prophecy nito na maraming madadaya, yung AI. Kasi hindi mo na alam kung sino yung totoo, di ba? Hindi mo na alam kung sino yung sasabi ng totoo, lalo ngayon sa ating mga narinig na balita. Nasaan na ba? May nangyari na ba sa mga issue natin? Dahil nga marami pong talagang pwede mandaya talaga. Kaya nga, not everything that is spiritual is biblical. Isa to sa tuso ng kaaway eh. Di ba ano sabi ng Bible? Si Satan mismo, pwedeng limitaw na angel of light. Paano yun? Mga anghel nga eh. Di ba? Ang gwapo-gwapo niya eh. Ang ganda-ganda niya. Di ba? Mga kabataan, hello. Hindi ibig sabihin na gwapo at maganda eh. Siya na, di ba? Macho. Yung pala, gagawin ko pa ng punching bag. Hello. Wow, ang ganda ng mata niya. Nabubula. Di ba? Yung pala, drug addict pala. Diba? Hello. Di ba? Huwag mo sabihin, Sabel, this must be love. At marami na nadaya sa ganyan. Di ba? Kaya rami ng... Dami ko kanta, no? Naalala ko sa pastora, mahilig naman sa ganyan. Eh. Kaya nga sabi, di ba? Kahit yung katanda yun, di ba? Bandaya yun. O tukso. Ano susunod? Tama ba yun? Ang tama, o tukso, lalayo ako sa iyo. Di ba sabi ng Bible, takbuhan mo ang lahat ng kasalanan, sabi ng Bible. Meron kang pwedeng i-rebuke, pero meron kang dapat takbuhan. Dahil marami sa tukso ngayon, dapat takbuhan. Dapat iwasan. Hindi siya ang lalayo. Dahil nga, ang gusto ng tukso, ang gagawin ng tukso, habulin ka. Kaya sabi ko lalo ng sa mga immorality, dapat ang slogan mo, Run, Joseph, run! Hello. Alam niyo po ba yun? Run, Joseph, run? Naalala niyo si Joseph, di ba? Hindi siya tumakbo palapit. Tumakbo siyang palayo.
Kaya at least nakaiwas siya o nakulong siya. So, isang bagay na ano natin na hindi ibig sabihin na naramdaman mo, tama na. Hindi ibig sabihin na parang spiritual, biblical na. Kaya nga sabi ng Bible, ang mga Berean Christians, kaya nga nalulungkot tayo minsan eh. Ilan na lang dinadala ng Bible, bakit sinasabi ko sa inyo, last sa Bible, naniwala kayo, di ba? Hello, kaya ang sabi ng mga tao sa Bereans, tinitignan nila kung yung sinasabi ba ni Pablo ay totoo talaga. And I hope you will have that heart and discipline na lalo na rin ninyo, titignan nyo muna kung totoo talaga. And everyone say, kasi truth must be grounded on God's Word. Dapat po galing sa salita ng Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang final authority. Hindi yung pinasabihan ng mundo, hindi yung sinasabi ng tao, hindi yung nararamdaman mo. Kundi kung ano ang sinasabi ng Bible. And everyone say, Amen. Love must be rooted in truth. So ito po talaga, kahit sa mga mag-asawa, kahit sa mga magmamahal dyan, dapat po nakabase sa katotohanan, nakabase sa salita ng Diyos, nakabase sa filosofiya o prinsipyo ng mundo. Ephesians 4:15, let us speak the truth in love. Ibig sabihin yung love natin ay dapat ay totoo, at kapag magsasabi ng totoo, dapat din ay nasa pag-ibig. And everyone say, pang-apat, love will grow cold. Yan. Because of lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Are you going to fulfill that prophecy? Eh, nasa Bible, nanlalamig ako eh. Kasi ayun ang katuparan, no? Ako nanlalamig. Pwede mo sabihin yun eh. Pero, hello, narinig mo ba sarili mo kung sasabihin mo yan? Alam mo ba kung ano ibig sabihin yan? Alam niyo ba na si Jesus, mas maraming tinuro sa impyerno kaysa sa langit? Na anong ibig sabihin nun? Mas mabuti pang warning ng yan tao sa pwedeng mangyari sa'yo kung hindi ka susunod. And everyone say, Amen. Basahin natin sa Passion. There will be such an increase of sin, of lawlessness, that those whose hearts once burned, with passion for God and others, will grow cold. Though hindi pala ibig sabihin ng lapus-pus ka noong 1970s, noong 1980s, sa panahon namin, ganito kami mag-worship kay God, na okay na yun. Ang tanong ngayon sa ngayon, hindi yung kahapon eh. Kundi yung ngayon, sabi nga na yun, wala sinin ng Diyos eh. May pinusinin ng Diyos na ano, hindi tama, hindi wise na isipin mo mas maganda yung nakaraan kesa ngayon. Ang dapat talaga, mas maganda ngayon. Ang dapat, ang buhay mo, paganda, pabuti na pabuti, payaman, pag-ibig mo sa Panginoon, palalim ng palalim, paalab ng paalab. Hindi man lalamig. Kaya nalulungkot ako sa mga Kristiyano na dati naglilingkod kay God, dating active sa gawain, pero ngayon, so okay night, pahirapan. Hello? Ito nga yung test sa atin eh. Kapag may ginagawa kay Lord dati, nga ngayon di mo na ginagawa, magtanong ka na, Lord, am I in this position? Na dati ako mainit sa'yo, tapos ngayon eh, parang okay lang kung hindi na magbasa ng Bible, hindi na ako umattend ng church, hindi ko na gawin yung dati kong ginagawa. Na dapat sana, anong nangyayari? Pataas. Dahil ano yung propesya gusto natin i-fulfill? Ang mga mainit ay magpapakainit. That's the prophecy that I would like to fulfill in my life. Na ako mainit sa Panginoon, magpapakainit pa ako lalo. Kaya nga, we're giving you an opportunity na gawin yan, na meron tayong ministry involvement, opportunity, na kung gusto mo lumalim sa Panginoon, isa yan sa susi. Maglingkod ka kay Lord. Na masigit pa sa dati. Hindi lang gaya ng dati, kundi masigit pa sa ginagawa mo kay Lord. Ako talaga, I'm a pastor for many years, pero ang hamon ko sa sarili ko is to level up. Talagang nag-enroll pa rin ako sa mga paglalim at talagang mas gumagawa pa ng mga bagay na dating hindi ko ginagawa. Pero ngayon, Lord, para maging bahagi ng aking commitment sa iyo na ang mainit na papakainit, this I will do. And you have to do something like that. Bata pa 2026, you can still have a choice. Lord, ano gagawin ko sa next 11 months? Gaya ba lang ng dati? Paleholin. Yung ba kanta natin? Pareho lang ng dati? Oh, this time it will be different. This time, mas maging mainit ka kay Lord. Because we don't want to be part of this
heart na nasa yellow, di ba? Hello. Nanlalamig. Tingnan nga yung katabi nyo. Kung malamig siya o mainit. Sige, kapain mo nga siya. Pag malamig daw, patay niya, di ba? Kaya ka lang mainit, di ba? Baka malamig na yung katabi mo, patay na yan. Matakot tayo. Hello. Ito nga hamon sa atin eh. Sabi ko nga sa mga pastor, matakot ka kapag ikaw pastor ka, may mas mainit pang miyembro sa'yo. Mahamon ka, in other words. And that can happen. Na ako pastor, pero may mas mainit pa sa inyo. Pero kung ang dapat mangyari talaga, ako bilang leader, ako yung talagang mainit na pwedeng sundan. Kung may mga nalalabing na mga miyembro, at least I can bring them up. Hello. Pero ang hamon sa atin ngayon, kung ikaw ang pagbabase ng revival sa Pilipinas, kung ikaw ang magiging basis na may revival ka sa Pilipinas, may revival kaya talaga? O kung lahat tayo pare-pareho ng temperatura mo sa Panginoon, walang revival. Nanlalamig ang church. And that's our challenge today. Nasala po tayo sa church. And I had that growing realization na it's my responsibility. Kaya ang sabi ko sa inyo, kung ako pinaproblema nyo, lahat kayo pinaproblema ko. Mas marami akong problema. So, paano natin madadala ang church sa langit? To prepare you. That's our job. That's why we're doing these things na training, discipleship, dahil hindi para kunin ang oras natin, kundi ihanda tayo. Pero kaya nga katulad sinasabi ko, you have that choice to do that. Sin does or weakens spiritual sensitivity. Dahil daw, sabi ng Bible, dahil sa kasalanan, marami manlalamig. Kapag daw may kasalanan sa buhay natin, sa puso natin, malamang sa malamang, ikaw ay magiging malamig. Malamang sa malamang, you will not be sensitive in the spirit. Na kinukundi ka na ni Lord, tapos wala lang. Lumumuhay ka pa rin sa kasalanan. Kaya nga, kapag tayo umaaray sa sermon, sino sa inyo minsan naaaray kayo sa sermon? Aray, ako yung aray. Mabuti! Nakakaramdam ka pa. Pero kapag hindi ka na umaaray sa sermon, kapag hindi ka na nasasaktan, baka sabi ka ng kapatid natin, baka patay ka na. Hindi ka na nakakaramdam. Di ba? Hello? Nakakaramdam po kayo? Kuritin nyo ka sarili nyo kung nasasaktan pa rin kayo. Dapat nasasaktan kayo physically and in our hearts. Diba? Minsan hindi amen ang pwede natin sabihin. Minsan okay lang din na aray. Sample tayo, aray. 1, 2, 3. Diba pag alam mo para sa iyo yun? Lord, salamat kinokorek mo ako. Sorry kagad kay Lord. Lord, sorry Lord. Talagang may nagawa ko ito kung may pagkukulang ako. And the Word of God tests us in that, di ba? Huwag natin subukan ang katotohanan ng Bible. Ang Bible ang sububok sa atin kung totoo tayo. Every time we read the Word of God. Compromise weakens love. Yan, hello. We are in the world right now as a Christian. Sigurado, malamang sa malamang. Open na open tayo sa compromise. Barkada, di ba? Dating buhay, humingiti sa iyo, kinakawayan ka, pag nilalakad ka sa mall, di ba? Ang dami kumakaway sa iyo, di ba? Hello, mga nakita natin sa internet, na humingiti sa iyo. At kapag tayo nakakompromise talaga, isa sa matatamaan sa atin, pagmamahal natin kay God. Hello. Diba, sa panahon lang kay Lord, di ba? Kung mas marami ka pang binibigay sa social media kaysa sa Panginoon, may problema na tayo. Kaya nga, ang mukhahin namin sa inyo, at least once a week, mag-fasting kayo sa social media, marami kayong magagawa. Mag-focus lang tayo sa Panginoon, di ba? Kung ikaw man engage sa social media, gamitin mo para sa advantage mo in your Christian growth, di ba? Makinigan ng mga teachings, marami tayong mga gawain na nasa FB Live, panoorin muli, para lalo kong lumalim, maraming mga worship songs that you can listen. Nakakatuwa yung mga Kristiyano na talagang pagbukas pa na ng TV nila, YouTube, praise and worship, hindi kung ano-ano. And you can use that for that advantage. Na para yung compromise, sa buhay natin, ang ibig sabihin ng compromise, ay ikaw ay Kristiyano, pero natutokso pa rin ng mundo.
Ikaw ay totoo born again ka, pero ang dami pagkakataon na pwede kang magkasala because of the exposure in this world. So cold love leads to careless living. Kapag malamig ng pag-ibig mo sa Panginoon, malamang sa malamang, you will live a life na wala nang kanang pakailam. You will live a life na kahit anong review, kahit anong invite, kahit anong panalangin, kahit anong revival, kahit anong patong ng kamay sa inyong pastor, ay hindi ka mababago. Because you have chosen that path. At sana piliin mo na mabuhay ng para sa Panginoon. And everyone say, tandaan niyo po ito ilagay niyo sa Facebook, i-post niyo sa timeline niyo. You cannot stay close to sin and stay on fire for God. Cannot be. Borrow one from two. Hello. Hindi pwede nagkakasala ka at the same time on fire ka kay God. And that speaks for all of us. Na talagang any moment, kaya nga, di ba alam natin, kaya nga si Pablo Si Pablo na to Sabi niya, araw-araw. Sabi natin, araw-araw. Araw-araw, pupurihin. Tara, ganun tayo, di ba? Pero sabi ni Pablo, ang ginagawa niya, araw-araw siya ay namamatay. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw, gumagawa siya ng desisyon na mabuhay para kay Jesus. Dahil ibig sabihin na araw-araw, sinusubok din siya. Naintindihan niyo po? Akala niyo si Pablo, super Christian. Ang dami niya pinagdaan ng pagsubok. At di ba, sabi niya, gusto kong bumait. Pero hindi ko magawa. Sinabi niyo, di ba? Sabi niyo, nagagawa niya, dumating siya sa point na yung gusto niya gawin, para sa Panginoon, hindi niya magawa. Pero yung hindi niya gusto gawin, nagagawa niya. He has come to that point. Pero salamat, nagtagumpay siya. Because he chose to live the life para sa Panginoon. At yun ang susi natin. Kung pipili natin si Lord na to be on fire for God. And everyone say, sige, palapak sa Panginoon, lahat na pinipili si Lord. And you will not grow cold. At ang gusto natin panghuli. Love that endures. Yung unang apat, I hope you will not live on that life. On that kind of love. Pero ito piliin natin. Yung pag-ibig na manatili hanggang wakas. And everyone say, tandaan niyo po sabi ni Matthew 24:13, but he who endures to the end shall be saved. Sa Tagalog, ano sabi sa Pastor na Gloria? Ate Oyi. Sabi mo na lang, makakot na yan, di ba? Ang manatili. Wala ka ba mic dyan? Di ba, nadaya na kagad siya? Ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yan, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi sa The Passion, but hold your hope firmly to the end, and you will experience life and deliverance. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong option. Diba kung babasahin mo yung unang 4 verses, ako, wawa naman tayo, wala na talaga. Hindi, may choice, may bat. May magbabago, may pipiliin ka. Yung manatili hanggang wakas. Na kung narinig mo ang mensahe ito, Lord, I will hold on to this kind of commitment. I will hold on to this love. I will hold on to your faithfulness. Because those who hope firmly to the end, you will experience life and deliverance. Ibig sabihin, maliligtas ka. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya congratulations sa inyo na nandito kayo. Lalo yung mga OG, na ba ibig sabihin na OG? Yung mga original, yan, si Ate Esme nangiti, original. Di ba sabi, di ba, ang manatili hanggang wakas ang maliligtas, tanongin sa Ate Esme, marami niyang kasabayan. Maraming kasabayan, tingnan niyo mga pictures natin sa mga unang panahon, ang dami talagang talagang Kristiyano. Ang nakakalungkot, ngayon, pag nakita mo sila, hindi mo maiisip na sila naging Kristiyano. Parang parang iota of evidence na sila naging Kristiyano ay hindi mo makita. Ang nakakalungkot yun. Hello? At ang nakakalungkot kung yung mahal mo sa buhay, yung ganon. Kaya nga, that's the reason why we will, guys, sa Simbahay sa Season 3, talagang ipupush natin lahat ng pamilya talaga mag-open ng kanilang tahanan. Para ligtas natin ang ating pamilya.
Gusto niyo bang kayo nasa langit, ang mahal niyo sa buhay, nasa impyerno? Maiwan? Lumilipad ka, tapos yung iba na nasa baba lang. Naiwan. Hello? Sabi mo sa tabi mo, walang iwanan. Sabay-sabay tayo, di ba? Pang-rapture, kung tayo dadali ng sa rapture. So endurance is a proof of genuine love. Di ba? Kahit naman sa pag-ibig sa kapwa, di ba? Kahit sa pag-ibig mo sa asawa mo, yung magtagal ka, yung magtiis ka. Di ba? Kaya nga, ang unang definition ng love, unang definition ng love? Love is patient. Magtiis. Ang pag-ibig magtitiis, kasi pag sinasabi, pinagtitiisan lang ito eh. Hindi yung paghihirap. Pag-ibig yun. Hello. Yan, si Daddy, si Mami, nandyan, isa sa mga longest running Ito nga yung sabi ko eh. Di ba yung sana po, may congressman ba nakikinig yan? Di ba po, may batas tayo na kapag ang isang tao, at least 80 ba, may 80 years old, may pera na, di ba? Tama ba? O 90 years old lang? 90. 80 meron na, di ba? 10,000. Yay! Naku, Lord, sana umabot ako sa 80, Lord. May reward. Kapag naka-90, may reward din. 90,000 kapag naka 100 years. 100,000, di ba po ba? At sabi nung last na huling batas, kapag naka 101 years, 1 million. Wow! Sabi si nanay ni Kuya Tatay Art, munti sana maka 1 million. Hindi pa batas nun, no? Sayang. Anyway, ang sabi ko nga, ang problema ng Kongreso ngayon at ng ating bansa, di ba for example, ang bansa ng Pilipinas na lang ang walang divorce sa buong mundo, tsaka Vatican City. Salamat sa mga tumatayo pa rin sa sacredness ng kasal. At ito nga, pwede kayang i-propose sa Kongreso para patibayin ang mga mag-asawa, bigyan ng reward ang mga nagtatagal ng 25 years or 50 years. Di ba? Kasi kung yung buhay sineselebrate how much more dapat sana mas i-preserve nila yung mga mag-asawa. Na-challenge sila na kapag kayo umabot ng 25 years o 100 years, 50 years. Meron pa akong nakita 60 years ay bibigyan talaga ng recognition or reward man lang, di ba? Naintindihan niyo po? Kasi nga, si Lord will honor endurance. Especially when it comes to love. Sabi, alam natin, ang isa sa reward ng mga nagtatagal, hanggang wakas, sila ay maliligtas. Salvation is for those, tandaan po natin ito hamon kanina sa ating first part ng worship. For those who are faithful, lahat ng tapat, magsabi ng amen. Praise God. Yan, wala kasi ako dito. Mali ko sinilo. Masatapos na tayo. And then, ito po. Sabihin mo sa katabi mo, God honors those who do not give up. 1, 2, 3. So do not give up. For your love for God, for your family, for this church. Marami tayong imperfection, pero do not give up. May reward yung mga tao na nanatili hanggang wakas. And everyone say, tanda po natin, it's not how you start, it's how you finish. So kung palpak man ang nakaraan, pero ngayon po, we are giving you a chance. The Lord is giving us a chance na ngayon, magtotoo na tayo. Ngayon, magseryoso na tayo. And everyone say, tawagan na natin po ang ating worship team. So, ang hamon ko sa inyo sa umagang ito, keep the fire burning. Mag-alab tayo. Ang pag-ibig mo sa Diyos ay may alab o may alabo. O maalab ba o alana. Dawa ay in these last days, katulad sinabi ko kanina, faith may be tested. May mga pagsubok tayo ang harapin. People may fail you. Marami tayong magkakaroon ng mga hindi nga pagkakaunawan, nangyayari. Love may grow cold, pero ito yung gusto natin. But, sabi natin, but. Diba? Ito yung the great na pag-asa natin, na pwedeng may choice tayo. And this is it. True love endures. Sabi mo sa katabi mo, true love endures. True love remains faithful. 1, 2, 3. At panghuli, true love finishes strong. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah. Woo! Let's all stand up. Tayo tumayo lahat.
Awitin natin muli yung isa sa end time song na kinupos ni Direk dahil pagmamahal sa pag-ibig sa Panginoon yun, na talagang, Lord, ikaw ang pipiliin ko. Lord, mananatili ako hanggang wakas. Nawa, yun ang naiyak ng ating puso ngayon. Nawa, this is your passion, your desire for God. Lord, no matter what, Lord. Sinabi ko nung Wednesday, Lord, kung ang buhay ko parang wala nang, nagugulo na ako kasi di ba, syempre at the moment, I'm in that situation. Pero ang heart ko kay Lord, Lord, I'll just give my best, my last for you, God. Kung meron akong ninaintindihan, mas pipiliin ko na manatili sa iyo. And everyone say, Amen. Sige, awitin po natin itong awitin na, ito na, one of my favorites right now, in loving our God. Thank you, Jesus. Ibig mo ay tunay, pagmamahal ay tapat. Wala kang katulad, papuri ay sa'yo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako ay tunay, tapat ang iyong Come on, piliin mo si Lord this morning. Choose God. Biyaya ay sapat, O Jesus Panginoon, pagsambay sa iyo lamang, maluwalhati ka. Sabi mo kay Lord, choose Jesus. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa iyo. Ikaw lamang. Yes, Lord. O Jesus ang pupurihin, magpakailanman. Ikaw lamang. Pag-ibig mo ay tunay, mahal Ay tapat. wala makakatulad. Papuri ay sa iyo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako ay tunay, tapat ang iyong salita. Kabutihan mo'y walang hanggan, biyaya ay sapat. O Jesus Panginoon, pagsambay sa iyo lamang, maluwalhati ka. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa iyo. Ikaw lamang, O Jesus ang pupurihin, magpakailanman. Ikaw ang tanging nais ng Itas mo ba yung kamay sa Panginoon? Nalipapakita, pinipili mo si Jesus. Pinipili mo maging matapat sa Panginoon. Sa uling araw, we choose Jesus. Ikaw lamang, O Jesus ang pupurihin, magpakailanman. Ikaw lamang. Yes, oh God, yes, Jesus. Thank you, Lord. Sa bagang pito, we will choose Jesus. Kung paano natin pinili ang Panginoong kung paano pinili tayo ni Jesus, sabi ng Bible, hindi nyo ako pinili, pero pinili ko kayo. Pero right now, we would like to affirm na pinipili natin si Jesus. At para sa aming mga bisita, sa aming mga first-timers, we would like to explain it further at bigyan kayo ng small gift mula sa amin. Can we, yung mga ushers, mga consolidator, pwedeng ayahan natin sila ngayon habang
tayo nandito ngayon ay patuloy magtatalaga ng buhay sa Panginoon. Sige po yung mga ating mga visitors, yung mga first time, yung mga nandun po nandun po, pakakayo lang po sa office to explain at doon na natin sila offeran ng communion para po mas maintindihan nila. Usher yung yung bago dun sa paki-usher sa office. Di ba may bago? Sino ba yung bago dun sa left side? Pwede pong samahan po ng usher natin. Ayun po yung nagtaas na kamay. Meron po pong mga first timers so that we can explain further. Parang this time, hindi pa nila maintindihan itong gagawin natin, pero we will explain to them na kung paano sila minahal ni Lord. Mga leaders, ayan. Consolidator. Thank you, Lord. Sige po tayo nandito ngayon. Let's make a choice. Ito yung aking premise kanina. Ikaw ba ay yung tutupad ng hinula na sa huling panahon marami man lalamig, pero sa huling panahon din marami rin magpapakainit. Hindi naman lahat, meron lang. It's your choice. Magpapakainit ka ba kay Lord o manlalamig ka na lang? Pero ngayon po, as you hear this word, sabi ng Bible, habang naririnig mo ang tinig ng Diyos, huwag tayong magmatigas. Harden not your hearts. It's the grace of God na nandito ka ngayon para bigyan ka ng pagkakataon na pagtibayin ang pagmamahal mo sa Panginoon. So pagkuha mo nito ng mga elements na ito, sinasabi mo, Lord, I'm fulfilling my part of the covenant. Pinipili kita, Panginoon. Hindi mo lang ito tatanggapin as part of our ritual, kundi desisyon na sinasabi mo, Lord, kung paano ka naging tapat sa akin, Lord, I will remain faithful. I will give my life to you, Lord. Kaya as we receive this, you receive Jesus Christ, you take the commitment, you take the challenge that you will love Jesus, mamalin mo si Jesus hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa dulo ng buhay mo. Ikay para sa Panginoong Jesus. So let's fulfill that right now as we take these communion elements. Pag kinuha niyo po yan, ibig sabihin, nagdidesisyon kayo na magpatuloy kay Jesus, mahalin si Jesus, hanggang sa dulo ng iyong buhay. Biyaya ay sapat.
pong hindi nakatanggap, I think medyo na-underestimate natin yung dami. Share na lang. Ayan, kaya bang ihabol? Ayan, marami po ang wala. Yan. Yan. Sige po, para for the benefit of others, kung kayo mag-asawa o magkapatid, you can share. Ay maghati. Ibigay sa iba na wala. Sino pa wala? Yan ang pag-ibig, di ba? Let's fulfill the sinabi ng Panginoon na we will love one another, we will think others highly than ourselves. Thank you, Lord. Share na lang po yung mga mag-asawa dyan at mga magkapatid. May nakita ko sa pamilya na nagpapakita na pinipili nila si Lord. Nawa sa mga pamilya rito, piliin din natin si Lord. Sabi ng Joshua 24:15, as for me and my house, para sa aking pamilya, pipiliin namin maglingkod kay Lord. Na maniniwala ka na ikaw at ang iyong buong pamilya maliligtas. Na sa huling panahon, sama-sama tayo sa langit. We will choose to live the right life. Pipiliin natin mamuhay sa tama at hindi sa mali para maparangalan ng Panginoon sa ating buhay. And if you receive that right now as a challenge, tandaan na meron kayo na hawak ng tinapay at ng inumin. Sinasabi nila, Lord, I'm waiting for you. Nandito ako naghihintay sa iyo. I will remain to the very end. Pipiliin ko manatili hanggang wakas. Ito po'y bahagi ng paghintay natin sa Panginoon. As we read along, let's pray. Yung tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon na piliin ka. Sabi nga na sa awit, the greatest treasure will remain for those who gladly choose you now. Maaaring may mga pagsubok, maaaring may mga pinagdadaanan. Pero sinabi mo, Panginoon, na ang pagpapala ay sa mga naghihintay hanggang wakas, ang nanatili hanggang wakas. Sinubok man, hinamon man, meron bang mapandaraya, meron bang panlalamig, pero mas nanatili kami, Panginoon, sa pagmamahal sa iyo, God. Lord, as we receive this drink and this bread, O God, sinasabi namin, we will do the part of the covenant. Kung paano ginawa mo na ang iyong covenant, ang iyong bahagi ng tipan, na ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin, para kami ligtas, kami patawaran sa aming mga kasalanan, bigyan kami ng panibagong simula, bigyan kami ng bagong pagkakataon na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ngayon naman, Panginoon, pinipili namin, Panginoon, na mamuhay para sa iyo, mahalin ka hanggang wakas, mahalin ang aming pamilya, ang bawat isa. We will fulfill your commandment, Lord, to love one another as you have loved us, O God. And we will love you to the very end of our lives, O God. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. As we receive this, we take full responsibility for our love to you, Lord. Pinipili namin makinig sa iyo, pinipili namin sumunod sa iyo. Pinipili namin mahalin ka at mamuhay hanggang wakas para sa iyong pangalan, Panginoon. And this we pray and everyone say, Amen. Taas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo na noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiro sa ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay.
Para sa ating inumin. Matapos maghapunan, dumambot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay natin inumin. Thank you, Lord Jesus, O God. Yung po nasa office, kung sila po ay pakibigyan na rin po sila. Thank you, Lord Jesus, O God. Thank you for the last time. Ikaw ang tanging nais sa aking puso. Come on, sing it for the Lord. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa iyo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailan. At last time, let's lift our hands. Kasabi natin kamay sa Panginoon. Ikaw lamang ang tanging. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa iyo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang. Yes, Lord, ikaw lamang, Panginoon. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Bago po tayo magwakas, paalala po sa lahat ng mga hindi natin na mag-pray last Sunday sa commissioning day. We need this na tayo ma-anoint. So, manatili lang po tayo para pag-pray namin kayo to be anointed with oil at bigyan ng pagkakataon magkaroon ng commitment sa Panginoon. Come on, let's lift our hands towards heaven where our redemption is coming from. Ating pagliligtas ay mas malapit na, sabi ng Bible, kaysa sa nakarang araw. Lord, salamat po na in these last days, mas minarapat mo na kami palalahanan, na mas minarapat mo, Panginoon, na kami ay tunay na nabuhusan ng biyaya at ang pagkakataon na, Lord, napiliin ka. Lord, maaaring mapandaya ang paligid namin, Lord, but salamat po na inaakay mo kami sa daan ng katwiran, Panginoon. And as we lift our hands, we're also saying, Lord, nandito kami. Pinipili ka namin, Panginoon. Pinipili namin na manatili hanggang wakas to the very end of our lives, even, Lord, sa pagdating mo. Kaya, Panginoon, sa lahat na nagtaas ng kamay para sa aming mga pamilya, as we choose you to serve you, God, ang iyong mayamang biyaya ay patuloy may buhos sa bawat isa na walang magkukulang, Lord, as you said in your word, you will never leave us and you will never forsake us. Ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, na siyang patuloy na yumayakap sa amin, na tumatanggap sa amin, anuman kami, sino man kami, nagpapatawad sa amin, na siyang patuloy namin maranasan, ang paggabay ng Banal na Espiritu, pagpuspos, pag-iingat, at patuloy pag-aakay sa katotohanan, ang siyang patuloy namin maranasan sa mga huling panahon na ito, mula ngayon magpakailanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, at lahat na magmamahal sa Diyos hanggang sa dulo ng walang hanggan, at lahat na patuloy na ipapamuhay, ang para sa karangalan ng Panginoon na kanyang buhay, ay magsabi ng tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen! Council, may meeting po tayo at yung lahat po ng mga leaders, workers na di pa na-anoint ng oil, manatili lang po sa harapan para po tayo mapag-pray.